Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kay Soto hindi kailangan pumwersa. Magtutulungan naman si Coach Ansay at Coach Tim Cone upang palakasin muli yung isang Kay Soto. Hindi pa dyan nagtatapos yung rehabilitation ni Kay Soto. Kumbaga sa bagong sasakyan nga, bine-break in pa lang si Kay Soto. Na ito pa lang yung part 2 ng kanyang rehabilitation. Kahit pa nga off the bench o limitado yung kanyang playing time. Not bad naman yung first 2 games ni Kay Soto. Sa first game niya nga, pinakita niya yung pagiging defensive mechanism niya. At yung taas ng IQ niya in terms of assist, hindi pa rin nawawala. Nagpakita na rin ng opensiba si Kay Soto sa second game. Na kanya na ngang pinupulsuhan yung kanyang mga tira. At mukhang pinag-aaralan na rin at sinusukat yung tatag ng kanyang bodega at yung tibay ng kanyang tuhod. Na nakapaglaro nga siya ng total of 19 minutes against sa former team niya na Yokohama B. Corsair. Gagawin naman mas handa, malakas, and totally maibalik yung kumpiyansa ni Kay Soto. Nitong dalawang coaches na humahawak nga kay Kay Soto. Sa bilig, ito si Coach Ansay. Sa Gilas Pilipinas, itong si Coach Tim Cone. Sa ngayon nga, inumpisahan na ni Coach Ansay. Step by step, hinahanda. Both physical and psychologically. Nandyan na nga yung inoobserbahan nila at sinusukat. Yung tatag ng tuhod na ngayon ni Kay Soto. Sa ngayon nga, ang ginagawa ni Coach Ansay kay Kay Soto ay more on physical at pagpapalakas. Nasa kanya nga pagtungtong sa Gilas Pilipinas this February window. Diyan napapasok si Coach Tim Cone. Meaning, kumpiyansa ang ibibigay ng Gilas Pilipinas kay Kay Soto. Ibabalik yung pagiging main man o go-to guy. Full pack ng opensa. Magiging source ng puntos ng Gilas Pilipinas. Sa madaling salita, ibabalik ni Coach Tim Cone yung pagiging scoring machine ni Kay Soto.